Ang pagiging totoong Kristiyano ay pagiging radikal sa pagsunod sa landas at katuruan ni Kristo. Ito ang landas ng pag-ibig. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. May isa na namang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, "Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lang ang mabuti. Ngunit kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos ng Diyos." "Alin sa mga iyon?" tanong niya. Sumagot si Jesus, "Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan. Igalang mo ang iyong ama at ina at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili." Sinabi ng binata, "Sinunod ko na po ang lahat ng iyan, ano pa po ang dapat kong gawin?" Sumagot si Jesus, "Kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin." Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay radical. Bago po tayo magpalalim sa ating reflection ngayong araw na ito, muli ko na naman kayong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganon din, pakishare ang videong ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para sama-sama tayong maging media evangelizers at online missionaries nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, to be a Catholic, to be a Christian, must be radical. Hindi pwedeng 50-50, hindi pwedeng half-hearted tayo sa ating pagsasabuhay, sa ating pananampalatayang Kristiyano. But most of the time, we find ourselves unworthy. Palaging kulang at hindi sapat yung ating pagsunod, yung ating pagtupad, yung ating pagsasabuhay ng pagiging Kristiyano, yung pagiging Katoliko natin. Kaya ito isang palagi at pang-araw-araw na paanyaya sa ating lahat na maging radikal sa pagsunod kay Kristo. And what does it mean to be radical? Yung landas ng pag-ibig ni Jesus ay landas ng pagmamahal. Landas ng pag-ibig. Minsan, hindi tayo radikal. Minsan, o madalas, tayo ay naghahangad ng kapalit. Palagi nating iniisip yung ating sarili. To be radical means to be selfless. To be radical means God-centered. Yung buhay ay nakasentro sa Diyos, hindi sa sarili. Pangalawa, yung buhay ay nakasentro sa kapwa, hindi sa sarili. Kaya nga ang utos ni Jesus is to love God and to love our neighbor. To love is radical. Kaya nga dito sa ating gospel, nagkaroon na engkwentro si Jesus sa isang kabataang matalino at nagtanong kung paano at anong dapat gawin para magtamo ng buhay na walang hanggan. Alam ng batang ito, ng kabataang ito na meron siyang dapat gawin at meron siyang dapat pangaraping buhay na walang hanggan. More than all the financial blessings, material blessings na natatanggap niya, lahat ng mga achievements niya sa buhay, alam niya sa sarili niya at malinaw ito na kinakailangang higitan pa doon yung kanyang pangarap sa buhay, and that is to have eternal life. Kaya lang, he was surprised with the answer of Jesus, na kinakailangan niyang talikdan ang lahat, ipagbili ang kanyang ari-arian, ipamigay ang pinagbilhan sa mahihirap, and then sumunod kay Jesus. It's like really a radical invitation of Jesus dito sa binatang ito. And what does it mean to be radical in this sense? Kinakailangan ba natin gawin yon? Kailangan natin mga financial blessings, ng mga material blessings para mabuhay tayo araw-araw. Does it mean that para maging radical and true follower of Jesus, iwanan natin lahat?
Mga kapatid, it's about centrality. To be radical disciple, to be a follower of Jesus means to put God, to put Jesus at the center of our life. Hindi yung material na bagay, hindi yung mga achievements, hindi yung posisyon, hindi yung mundo, hindi yung sarili, but to put God at the center of our life. Pero itong binatang ito, wala sa Diyos talaga ang sentro. Nasa sentro ay ang kanyang sarili. Ang kanyang sariling galing. Mga kapatid, kung ganito rin tayo, mahirapan tayong sumunod kay Jesus. Because to follow Jesus is to follow the way of love. Love for God and love for neighbor. Darating ang punto na kapag nagmamahal ka, hindi mo isipin yung sarili mo. Kakalimutan mo yung sarili mo. Kakainin mo yung pride mo para makapagmahal ka. Kapag magmamahal ka, makikinig ka. Iiwanan mo yung sarili mo mga prinsipyo at mga pananaw sa buhay na pakiwari mo yung mas maganda at mas magaling kaysa sa ideya nila. Pero kapag nagmamahal ka ng totoo, handa kang iwanan lahat ng ito para bigyan sila ng lugar, ng pagkakataon, ng boses para marinig. To love means to be radical. And to follow Jesus is to follow the way of love. Kung kinakailangang may iwanan, iiwanan. Kung kinakailangang talikdan ang sarili, tatalikdan ang sarili. Para bigyan ng pagkakataon ang kapwa. Para bigyan ng puwang ang Diyos sa buhay natin. Mga kapatid, radikal na ba tayong magmahal? Kung hindi pa, hilingin natin itong biyaya. Grasya ito. Hindi dahil magaling tayo, hindi dahil mabait tayo, kundi dahil biyaya ito ng Diyos to follow Jesus. Kaya sana tayo sa kabila ng ating kahinaan, sa kabila ng ating mga kakulangan, sa kabila ng ating mga kasalanan, handa tayong maging radikal. It's a process. It's a lifetime process of discipleship. Hindi ito minsang nakatulog ka pagising mo, radikal ka ng magmahal. Radikal ka ng sumunod kay Jesus. Hindi. It's a process. Sometimes may mga ups, downs sa buhay natin. Minsan may mga struggles tayo, nahirapan tayo. Minsan nangingibabaw pa rin yung pagkamakasarili natin, nangingibabaw pa rin yung ating mga takot at yung ating desire to preserve ourselves. Nangingibabaw yung ating kawalang pakialam. But there's always an opportunity, another chance to start again and be radical. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming magmahal ng radikal. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.